Kumusta mga ka-the? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na pinag-isipan ng marami. Ano nga ba ang mangyayari sa katawan natin kapag tinanggal natin ang baboy at baka sa ating diet? May magagandang epekto ba ito? May mga dapat ba tayong bantayan? Sa video na ito, aalamin natin ang mga benepisyo at hamon ng pag-alis ng baboy at baka sa ating diet. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ang pagtanggal ng baboy at baka sa ating diet ay may potential na magbigay sa atin ng mas magandang kalusugan ng puso. Bakit? Dahil ang red meat, lalo na yung mga processed meat products, ay mataas sa saturated fat. At alam naman natin na ang saturated fat ay isa sa mga salarin sa pagtaas ng ating LDL cholesterol, yung tinatawag nilang bad cholesterol. Kaya naman, kapag binawasan o tinanggal natin ang baboy at baka sa ating diet, nababawasan din natin ang saturated fat intake natin na maganda para sa ating puso. Pangawala, may posibilidad na gumaan ang pakiramdam ng ating tiyan. Ang baboy at baka kasi, lalo na yung mga matatabang parte, ay medyo mabigat sa tiyan at mahirap tunawin. Kaya naman, kapag lumipat tayo sa mas magaan na sources ng protein tulad ng isda, beans, o tofu, mas madali itong matutunaw ng ating katawan. Ibig sabihin, mas less bloating at mas regular ang pagdumi. Para sa mga nagpapapayat dyan, ang pag-alis ng baboy at baka sa diet ay pwedeng makatulong sa weight loss journey ninyo. Bakit? Dahil karaniwan, ang baboy at baka ay mas mataas sa calories kumpara sa ibang sources ng protein tulad ng manok, isda, o plant-based protein. Kaya kung gusto ninyong magbawas ng calorie intake, pwede ninyong subukan na bawasan o tanggalin muna ang baboy at baka sa inyong diet. Alam nyo ba na ang red meat ay mayroong natural na sangkap na tinatawag na inflammatory compounds? Ang mga compounds na ito ay may tendency na magdulot ng pamamaga sa ating katawan. Kaya naman, ang pag-iwas sa red meat ay nakakatulong sa pagbawas ng inflammation sa ating katawan. Pero siyempre, hindi naman porket may benefits ang pag-alis ng baboy at baka sa diet ay go na agad tayo. Kailangan din nating siguraduhin na nakakakuha pa rin tayo ng sapat na nutrients na nakukuha natin sa red meat, tulad ng iron, zinc at vitamin B12. Kaya importante na alam natin kung saan kukuha ng mga nutrients na ito kapag hindi na tayo kumakain ng baboy at baka. Huwag mag-alala, maraming masusustansyang alternatibo sa baboy at baka. Para sa iron, pwede tayong kumain ng lentils, spinach at iba pang madahong gulay. Ang mga beans at tofu naman ay magandang sources ng zinc. At para sa vitamin B12, pwede tayong kumain ng itlog, gatas o mga fortified plant-based milk. Ang importante, mga ka-dame, ay balanse ang ating kinakain. So, ayan na mga ka-dame. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito tungkol sa mga posibleng mangyari sa katawan natin kapag tinanggal natin ang baboy at baka sa ating diet. Ang importante ay alam natin kung ano ang kinakain natin at kung paano ito makaapekto sa ating katawan. Maging wise sa pagpili ng pagkain at siguraduhing balanse ang kinakain para sa masigla at malusog na pangangatawan. Hanggang sa susunod.